Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, paghahanda para sa unang BSKE-PDL voting ikinakasa na. Mga ahensya sa ilalim ng DOST apektado sa budget cut. VP Sara inanunsyo ang pagkakaroon ng 30 araw na bakasyon ng mga guro. Teenage pregnancy bill na ipasa na sa Kongreso. DOE itinakdang simula ng Lifeline Rate Program sa pagpasok ng 2024. Initial roster ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games inanunsyo ng POC. Patas at patay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, pinaghahandaan na ng Commission on Elections ang unang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE voting ng mga persons deprived of liberty o PDLs sa New Bilibid Prison. Kabilang sa mga planong ito ang pamamahagi ng campaign paraphernalia sa mga preso, gayon din ang pagpapatupad ng protocol ng seguridad sa panahon ng pagboto. Bilang karagdagan, papayagan din umano ang pangangampanya ng mga kandidato, subalit hindi sila papayagan mismo na makapunta personal at aabisuhang iwan lamang ang election paraphernalia sa Bureau of Correction. Sa tala, mayroon ng 936 na rehistradong PDL voters sa NBP. Batay sa tala ng Philippine National Police o PNP, nasa 8 na ang naitalang insidente na may kinalaman sa eleksyon sa 4 na rehiyon sa bansa. Partikular ang Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Region at Sorsogon. Itinuturing itong pag-atake sa alinmang kandidato, kasalukuyang nanunungkulan sa barangay o ang biktima ay miyembro ng pamilya na taga-suporta ng isang kandidato. Ibinahagi ni PNP Chief Information Officer Colonel Jean Fajardo na kabilang sa election-related incidents ang 2 insidente ng pamamaril, isang kaso ng unjust vexation, isang kaso ng pananaksak at isang kasong grave threat. Nagbigay paalala ang Department of Transportation sa karapatan ng mga estudyante na magkaroon ng 20% discount sa pasahe. Binanggit din ito na ang sinumang lumabag sa PUV drivers na hindi nagbibigay ng nararapat na student discounts ay mayroong kinakaharap na multa. Binigyan diin ng ahensya na mayroon pa rin discount ang mga mag-aaral, may pasok man o wala, holidays o kahit pa semestral break, basta't ipakikita lamang nila ang kanilang student ID. Patuloy ang plano sa pagpapalawak ng karagdagang bike lane sa bansa. Ito'y ayon sa DOTR upang mas bigyan ng seguridad ang mga siklista sa daan. Daniza Lopez para sa balita. Ang Department of Transportation o DOTR ay nananatiling dedikado sa planong dagdagan ang mga bike lanes sa bansa. Nagpaplano ito na ipagpatuloy ang pagtatayo ng mas maraming bike lane bilang bahagi ng kanilang Active Transport Project. Ayon kay Undersecretary Anneli Lontoc, ang pondo ngayong taon ay nakalaan para sa ilang mga layunin. Pagpapalaki ng proyektong bike share, pangangalaga at pagpapabuti ng mga kasalukuyang bike lanes, paglikha ng mga lugar kung saan maaaring ligtas na ipark ng mga tao ang kanilang mga bisikleta pagkatapos ng kanilang biyahe at pagtatayo ng mga hintuan para sa pampublikong transportasyon. Dagdag pa nito, nasa proseso na ang kasunduan upang ipagkaloob ang pondo sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Nananatili naman positibo si Lontoc na dedikado ang ahensya na matapos ang mga proyekto gamit ang pondo sa taong kasalukuyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos magdeklara ng Kongreso ukol sa pagbabawas ng budget, bahagyang apektado ang mga ahensya sa ilalim ng Department of Science and Technology. Tunghaya ng balitang dala ni Jade Buhoy.
Matapos magpasya ng Department of Budget and Management na bawasan ang pondo sa mga piling ahensya sa gobyerno, pansing lubos na apektado ang mga ahensya at programang nasa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST. Ayon sa pahayag, ang may pinakamalaking kaltas sa pondo ay ang Philippine Science School System na binawasan ng halos 11% o nagkakahalaga ng higit sa 329 na milyong piso. Bukod pa riyan ang mga programa sa Advanced Science and Technology Institute, Food and Research Institute, National Academy of Science and Technology at National Research Council of the Philippines ay mababawasan ng sumatotal higit sa 180 milyon at 900,000 piso. Sa kabilang dako, nagkaroon naman ng dagdag sa pondo ng Philippine Nuclear Research Institute habang naglabas naman ng saloobin ang punong tagapamahala ng Philippine Science High School System na si Lilia Habaco na kinakailangan nila ng karagdagang 430 milyong piso bilang panimulang pondo sa inihahandang 16 na campus at kanilang opisina. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tumulong ang Philippine Coast Guard o PCG sa pagsamsam ng mahigit 26,000 board feet ng undocumented coconut lumber products na may tinatayang market value na halos 200,000 piso sakay ng isang roro o pampasaherong barko sa Port of Zamboanga sa Zamboanga City. Ayon sa isinagawang vessel inspection ng Pinagsamang Enforcement Team, natagpuan ang mga truck ng kargamento na nagdadala ng mga forest products na walang mga mahalagang dokumento. Kaugnay nito ay nag-issue ang Department of Agriculture Philippine Coconut Authority Region 9 ng receipt of confiscated property at kinuha ang kustodiya ng mga cargo truck at kanilang mga undocumented forest products. Sa ating ulat panahon, mabilis lamang ang naging pagdaan ng bagyong Ineng sa bansa dahil kasalukuyan na itong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, nagmistulang katuwang ng bagyong Ineng ang nagdaang bagyong Hana sa patuloy na pagpapalakas ng habagat na nakakaapekto sa kapuluan ng Hilaga at Gitnang Luzon. Kaugnay nito, posible pa ring makaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot ng trough ng bagyong Ineng ang Batanes, Abra, Apayao, Cagayan at Isabela. Habang patuloy na makakaapekto ang pag-ulan na dulot naman ng habagat sa mga lugar ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM nanawagang ipagpatuloy ang pagtugon sa suliraning pangklima sa 43rd ASEAN Summit. Senator Francis Tolentino tinalakay ang mga security policies sa bansa. Vice President Sara Duterte inanunsyo ang pagkakaroon ng 30 araw na bakasyon ng mga guro. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tinalakay ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang inisyatibo ng gobyerno sa pagpapaigting ng transparency at partisipasyon ng publiko sa kanyang pagdalo sa 2023 Open Government Partnership Global Summit sa Estonia, Europa nitong ika-4 ng Agosto. Ipinagmalaki ni Secretary Pangandaman na matagumpay itong naisasagawa sa pamamagitan ng patuloy na inisyatibo para sa digital transformation tulad ng paggamit ng Integrated Financial Management Information Systems at pagtatag ng Philippine Open Government Partnership. Ang naturang summit ay may temang Innovation Talks
fostering transparency and accountability through open budget portals na focus sa mga makabagong pamamaraan sa proseso ng public financial management. Inanunsyo ng Department of Energy, Department of Social Welfare and Development at Energy Regulatory Commission na mayroong kapansin-pansing pagtaas ng bilang ng mga nagparehistro sa ilalim ng Lifeline Rate Program. Ayon sa Tripartite Advisory ng Lifeline IRR, masisimula ng mga qualified marginalized end users o mga piling benepisyaryo ng programa ang kapakinabangan nito sa unang araw ng susunod na taon. Ang Lifeline Rate Program ay isang socialized pricing mechanism sa pamamagitan ng pagbibigay ng discount na nakabase sa pamantayan ng ERC. Bilang patunay ng matatag na kooperasyong pandagat, nagsagawa ng bilateral sale ang Pilipinas at Estados Unidos sa karagatan ng Pilipinas na matatagpuan sa kanluran ng Palawan. Ang aktibidad ay ginawa sa ilalim ng Mutual Defense Board Security Engagement Board Framework na naglalayong bumuo ng operational interoperability sa pagitan ng Navy ng dalawang bansa. Isinaad ng Armed Forces of the Philippines o AFP na patuloy na makikilahok ang kagawaran sa mga bilateral at multilateral na aktibidad na makatutulong sa pagpapaunlad ng kakayahan ng AFP upang maisagawa ang misyon nito na protektahan ang pambansang soberanya at teritoryo. Sa balitang pampalakasan, inanunsyo ng Philippine Olympic Committee o POC ang initial lineup ng mga lalaro sa Gilas, Pilipinas para sa 19th Asian Games. Ang Asian Cup ay gaganapin sa Hangzhou, China sa ika-23 ng Setyembre hanggang ika-8 ng Oktubre. Kabilang sa Gilas 12-man ay ang mga roster sa FIBA World Cup 2023 na sina Japet Aguilar, Jamie Malonzo, Kiefer Ravena, Scotty Thompson, Roger Pogoy, Junmar Fajardo, CJ Perez at Angge Huame. Makakasama rin ng Gilas sina Chris Newsome, Calvin Often, Brandon Ganuelas-Rosser at Justin Brownlee. Samantala, wala pang anunsyo hinggil sa magiging head coach ng pambansang kupunan, kaya't nakaantabay ang publiko sa posibleng anunsyo nito sa PBA press conference meeting bukas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, paghahanda para sa unang BSKE PDL voting ikinakasa na. Mga ahensya sa ilalim ng DOST apektado sa budget cut. VP Sara inanunsyo ang pagkakaroon ng 30 araw na bakasyon ng mga guro. Teenage pregnancy bill na ipasa na sa Kongreso. DOE itinakdang simula ng Lifeline Rate Program sa pagpasok ng 2024. Initial roster ng Gilas, Pilipinas para sa Asian Games inanunsyo ng POC. Patas at patay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.
Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa plenary session ng 43rd Association of Southeast Asian o ASEAN Summit na ang pagbabago ng klima ang nararapat na agarang tugunan dahil ito ay malaking banta sa isang bansa. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng ASEAN na mas paigtingin ang implementasyon ng kanilang mga pangako, partikular na sa climate finance, technology development and transfer at capacity building upang mas masolusyonan ang mga suliraning pangklima. Dagdag pa ng Pangulo, bilang isa ang Pilipinas sa most disaster-prone countries, patuloy pa rin ang bansa sa pagprioridad sa kooperasyon sa ibang mga bansa para matulungan ang ASEAN na maging climate smart at disaster ready. Sa ibang balita, inanunsyo ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang pagtatakda ng 30 araw na bakasyon ng mga guro sa kanyang talumpati sa Bohol Wisdom Gymnasium sa Tagbilaran City. Dagdag pa niya, kinikilala niya ang papel na ginagampanan ng mga guro kung kaya't asahan ang paglabas ng detalye sa paglabas ng memorandum ukol dito. Kanyang ipinabatid din na mula sa 65 administrative tasks ng mga guro ay magiging 11 na lamang dahil sa pagkakaroon ng 5,000 non-teaching positions sa DepEd. Alinsunod sa mga isyung kinakaharap ng bansa sa karapatan at seguridad ng mga mamamayan, nagbigay pahayag si Senator Francis Tolentino hinggil sa mga hakbangin ng pamahalaan para rito. Tunghaya ng balitang hatid ni Princess Castro. Tinalakay ni Senate Ombudsman Blue Ribbon and Justice Committee Chair Senator Francis Tolentino ang iba't ibang polisiyang pangseguridad sa bansa. Kabilang sa mga issue na tinalakay ay ang territorial disputes sa pagitan ng Pilipinas at China sa 10-dash line ng West Philippine Sea o WPS. Kaugnay nito ang pagtatatag ng Special Committee on Maritime Zones upang tugunan ang issue sa boundary ng mga teritoryo, maritime zone at iba pang mga eksklusibong teritoryo sa bansa. Itinatag ito upang tutukan ang territorial at admiral issues partikular na sa WPS. Dagdag pa rito ay ang Maritime Bill na layong makapag-establish ng eksaktong boundaries ng WPS sa Republika ng Pilipinas. Misconception, hanggang saan ba talaga tayo? Hanggang saan ba? Ilang nautical miles mula sa Puerto Princesa? Kasi ang kagaya minsan nakakalimutan natin, akala natin, occupied lang natin, Kalayaan. Meron pang 8 other islands, di ba? Ilawak, marami pang iba. So, liliwanag lahat dito. Liliwanag para sa, hindi lang sa law enforcers, sa lahat, sa media, sa mga kabataang nag-aaral, saan ba yung hangganan natin, yung boundary natin, saan ba? Kasi sa under international law, kailangan mo i-claim, kailangan mong i-assert in totality, hindi yung paisa-isa. So, amin tong Recto, amin tong Sabina. So, hindi, amin tong Sandy, hindi yung paisa-isa, yung total area. Kasama rin sa tinalakay ay ang issue sa pagtaas ng presyo ng bigas, kung saan nabanggit ng senador na bukod sa pagtugon sa mga hinaing ng taong bayan, ay kinakailangan din bigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Upang matulungan sila, suhestyon ni Tolentino na tangkilikin ang mga produkto ng ating lokal na magsasaka na kung saan hiling niya rin na sana ay magkaroon ng batas kung saan magkakaroon ng designated area para sa mga produktong Pilipino. Hinggil naman sa issue sa importasyon ng bigas sa bansa, ani ni Tolentino ay hindi ito madaling paksa sapagkat kinakailangan ang maigting na panukala ng pamahalaan. Sa pagtatapos, napasadahan din ang pagsusulong ng Reserve Officer Training Corps or ROTC na maaaring iugnay sa issue ng WPS. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sa patuloy na paglaganap ng tax scams matapos ang SIM registration, nanawagan si Senator Grace Poe sa mga telco companies na dapat mas paigtingin pa nito ang mga hakbang laban sa scams. Alamin ang buong detalye mula kay Daniza Lopez.
Naniniwala si Senator Grace Poe na ang mga otoridad ay dapat magsumikap ng higit pa sa pagpapatupad ng SIM registration law upang maiwasan ang pagkalat ng mga scammers. Binanggit din ito ang kamakailan lang na pangyayari kung saan nagsagawa ang pulisya ng mga raid sa mga pinaniniwalaang sentro ng panlilinlang kung saan natuklasan ang mga pre-registered na SIM cards na konektado sa mga digital wallet na maaaring ginagamit sa iligal na paglilipat ng pera. Nanawagan si Poe sa mga ahensya tulad ng National Telecommunications Commission o NTC, Department of Information and Communications Technology, Police Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation hinggil sa kanilang mga hakbang at pagsusumikap upang maiwasan ang mga panloloko. Dagdag pa ni Poe ang pahirapang pagsusumite ng report sa NTC at telcos. Nakasaad sa Republic Act 11934 na obligado ang mga telcos na gawing user-friendly ang reporting mechanisms, ngunit pahirapan umano ito dahil kinakailangan magsumite ng 2 valid IDs. Ayon naman kay Poe, marami pa ring Pilipino ang walang sapat na IDs kaya't nagiging hassle ang pagre-report. Nanawagan ng senador na dapat magsumikap pa ang gobyerno at telcos para labanan ang patuloy na crisis sa tech scams. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bagamat bumaba na sa kalahating porsyento ang bilang ng mga nabubuntis na kabataan sa Pilipinas ngayong taon, patuloy pa rin ang pagtutok ng pamahalaan sa issue patungkol rito. Princess Castro para sa buong detalye. Naipasa na kahapon sa Kongreso ang House Bill No. 8910 o ang panukalang batas hinggil sa pagpigil sa teenage pregnancy sa bansa. Layo nitong tugunan ang pagprotekta sa mga batang ina at ang panlipunang problema ng maagang pagbubuntis na may masamang epekto sa ina, sanggol at sa lipunan. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang panlipunang problemang ito ay nagdudulot ng negatibong epekto sa pambansang budget na maaaring umabot sa bilyong-bilyong gastos sa mga tuntunin ng pamahalaan hinggil sa pag-aalaga sa mga batang ina at kanilang mga sanggol. Dagdag pa niya, kaugnay nito ang aspeto ng pag-unlad ng isang tao. Dahil dito ay minungkahi ni Romualdez na kailangang ihanda ng pamahalaan ang mga kabataan sa pagtalakay ng moral at sexual na halaga ng kanilang buhay upang maging handa sa responsibilidad sa mga hakbangin sa buhay. Samantala, nakakuha ng kabuuang boto na 232 sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang ito at walang negatibong boto at abstensyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng pagpapainam ng pambansang batas para sa mga manggagawa, malugod na tinanggap ng Department of Labor and Employment ang mga kinatawan ng embahada sa Mongolia. Narito si Jade Buhoy para sa buong balita. Noong kamakailan sa kabila ng hangarin ng Department of Labor and Employment o DOLE na mapagtibay ang Philippine Labor Laws Compliance, Occupational Safety and Health Standards at pakikipagtalakayan ukol rito, nakipag-ugnayan ito sa mga kinatawan ng embahada sa Mongolia. Ayon sa ahensya, pinahahalagahan nito ang pagtatakda ng mga aksyong tutugon upang pabilisin ang mga programa at serbisyo para sa mga manggagawa bilang dulot ng tripartite consultation sa mga social partners gaya ng mga manggagawa, employers at ang pamahalaan. Ang pakikipag-ugnayan ng Mongolia sa bansa ay naghahandog ng pinakamainam na pagsasanay sa labor law compliance para lalong mapagtibay ang kondisyon sa mga pangnegosyong antas ng hanap buhay. Ang talakayan sa pagitan ng dalawang bansa ukol sa tripartism ay alinsunod sa Republic Act 6175 o ang amendasyon sa Labor Code, Pambansang Labor Code at ang DOLE Department Order No. 140 Series of 2014 na siyang naglalaman ng mga ipinatupad na batas at mga patakarang sumusuporta sa mga manggagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang sa isang courtesy call kay Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo, kinilala ng UN independent expert na si Dr. Claudia Muller ang Pilipinas bilang isang kampyon sa pagtamasa ng lahat ng karapatang pantao ng mga matatanda.
Alinsunod sa advokasya ng Pilipinas sa pagtataguyod ng mga karapatan ng vulnerable groups, binigyang diin ni Secretary Manalo na ang Pilipinas ay nananatiling nakatuon sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga matatanda, partikular sa UN Open-Ended Working Group on Aging. Tiniyak ni Secretary Manalo kay Dr. Mueller ang suporta ng Pilipinas para sa pagbuo ng isang international legally binding instrument para sa karapatan ng mga matatanda. Susunod sa News Sports. DBM Secretary binigyang diin ang transparency at partisipasyon ng publiko sa summit sa Europa. DOE itinakdang simulan ang Lifeline Rate Program sa pagpasok ng 2024. Pilipinas at Estados Unidos nagsagawa ng bilateral sale upang palakasin ang maritime cooperation. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.